Exciting ang bagong NLEX ngayon dahil under sa kanilang pinakabagong coach na si Jimmy Alapag, magkakaroon na rin agad-agad ng mga bagong players sa kanilang roster at ang sabi kung sino daw na pupusuan niya kukunin nila bilang siya na nga ang magmamaniobra sa NLEX Road Warriors. Sa bagay na ito ang buong pagrespeto naman ni Jong Chico bilang consultant at tiyak sa kanyang experience din. Kakailanganin ni Coach Jimmy ng guidance at nais rin palang subukan ni MVP ang kakayahan ng isang former NBA coach ng NBA Summer League. Nga pala, bago tayo mag-deep dive sa ating video, sagutin muna natin yung offer niya sa Miami Heat na tinalakay natin dati. Kinumpirma po ng Spin na totoo pala na meron siyang kontrata na nilatag na galing sa isang NBA team pero mas pinili lang niya ang PBA dahil pinangakuan nga siya ng mas mahaba-habang career kaysa NBA Summer League na nag-offer lamang ng ilang buwan. So ngayon na meron ng legit na coach ang NLEX Road Warriors, sino-sino naman itong mga players na kukunin at nakuha na nila? Kung hindi nyo pa nababalitaan, si Evan Nelly po ang pinaka-unang kinuha nila. Sa katunayan, hindi naman talaga available sa market si Nelly. Sila ang unang kumausap sa Phoenix. Ang hindi ko lang alam, anong nakain ng Phoenix at pumayag sila na si Evan Nelly ipalit kay Sydney Nwubere. Ayon sa Phoenix coaching staff, kailangan din daw kasi nila mag-add ng size at sa tingin nila okay naman si Nwubere, can shoot, can defend at naniniwala din sila na kaya ni Charles Liu palabasin ang real talent niya. Pero para sa akin, mas magiging fit si Nelly sa Phoenix dahil kabisado siya ng coach. Kung sa bagay, kung sa NLEX man, okay din kasi si Jimmy Alapag naglalaro ng point guard position na siguradong kaya niyang ituro sa mga future talents na gaya ni Evan Nelly. Pangalawang player na posibleng kunin ng NLEX, it's either dalawa or isa lang sa kanila or pwede din namang wala kasi ang daming teams ang nakikigamble sa mga players na to mula sa rain or shine at baka hindi nga nila maabutan. Una, nagkaka-interest din pala sila ngayon kay Gian Mamuyak. Nagustuhan ni Jimmy Alapag ang leadership niya. At ang galing niyang gumawa ng play. Kitang-kita naman ang capabilities ni Saros. Ibang klase kasi bumuhat ng team. Nagtataka nga kung bakit pinabayaan na lang nila ang future talent na gaya ni Mamu. Pangatlo pa dito na isa pang sayang ay si Andre Karakot na minsan na rin gustong kunin ng Blackwater pero nabigo. Ang gusto kasi nila para magkaroon ng good chemistry kapag nakuha nilang dalawang players mula sa Ross at consistent ang shooting ni Karakot. Kaya no doubt, ito yung type ni Jimmy Alapag. Alam niya naman na ang bagong coach ng NLEX mahilig sa small ball, mahilig sumalpak na almost 3 guards sa court, gaya ng ginagawa niya sa Alab Pilipinas. Pang-apat, gusto daw ni Jimmy Alapag manguha ng big man na gaya ni Asi Taulava, yung malaki, malapad ang katawan tapos capable sa low post at kaya maging Junmar stopper. Sino naman kaya tinutukoy nila? Meron naman silang Brandon Ramirez na sobrang lapad din ng katawan. Problema sa kanya, medyo undersized na big man. Kung naghahanap si Coach Jimmy ng malaas si Taulava sa ngayon, hindi pa pumapasok sa PBA ang hinahanap niya. Mukhang wala na yata ngayon ang mga prototype ni Asi na kaya magpatumba ng prime Junmar. Of course, hindi makukumpletong NLEX kung wala ang kanilang import na si Dequan Jones na pinili din mismo ni Jimmy Alapag dahil sa kanilang connection bilang magkaibigan na long time. Dahil kaibigan din ni Jimmy ang friend ni Dequan sa Sacramento na si Garius. Dagdag pa ni Jimmy sa interview ng kanilang practice game na gusto niya magkaroon ng magandang samahan ang lahat gaya ng relasyon ni Coach Tim sa mga players niya at ganun din daw kay Justin Brownlee ang turing niya kay Dequan. So ngayon, si Jimmy Alapag ay nagsimula na maging head turner sa NLEX. Siya na kaya ang sagot sa naudlot na campaign nila last conference? Actually, depende yan sa resulta ng kanilang revamp. At ang sinasabi ng revamp, hindi yan madali. Ang dami ng teams na nagsasabi niyan pero hindi naman na-achieve. Kung sa bagay, pwede naman natin sabihin na ang NLEX isa sa mga teams na may budget. Balita ko, ang pagkuha pa lang na kay Jimmy Alapag, dolyaris na eh. What more kung mga players? Ano masasabi niyo pala sa planong to ng NLEX?